Nako, breaking news! Matinding pasabog na naman ng 18 Marines dito. Napakarami nilang binabanggit talaga na personalidad na nakaupo sa gobyerno ngayon na kung saan nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera at iba pa ay malalaking envelope at malalaking paper bag, no? Talagang dito, hinimay-himay ng nila Banat-Bay at ang mga tanong na gusto itinanong, no? Na talagang isa lang iisipin mo, ito ba, yung mga ito, hindi mo iimbestigahan? Alarma to. Alarma to. Bakit? Yung mga nakaupo sa ating nalulungkulan sa ating bansa na namiminuno, ha? Nakakagawa ng ganito, hindi natin siya sabihin kung ginawa nila to. Ang nagsabi 18 Marines. So, ibig sabihin, alarma to. Ibig sabihin, ipapasawalang bahala mo ba to? Ha? Ano to? I-discredit mo ba? Iisipan mo ba sa isang dahilan lang, Pinky, na 805 billion kung paano diniliver? Ha? Yun lang ba iisipin mo sa kanila? Hindi mo iisipin yung 805 billion o bawasan mo man yung kalahati o 1/4. Hindi mo man tatanong kung saan nila kinuha yung pera? Ha? Kung paano inilabas ng bangko? Talaga bang mas gusto interesado ka na alamin kung paano ilagay sa maleta o i-deliver ang 805 billion kesa kung paano kinuha yung pera sa kaban ng bayan? Mas interesado ka ba, Pinky? Alarma to. Itong mga sinasabi nila, bakit? Ito na lang. Paano pala kung pinagbibintangan nila ang mga nakaupo na miminuno sa atin sa gobyerno? Hindi ka ba mag-aano sa kanila, mag-iimbestiga? Ha? Hindi ka ba magtatanong sa kanila, is-cross-exam mo sila? Ha? O talaga pag nagtanong ka, mapapahiya ka dahil may malalaman? Ha? Dito po, sinasabi po nila, hindi ako may sabi ayoko tanggapin. Dahil isa rin ako sa sasaktan. Bagaman galit ako sa mga ibang namiminuno sa Pilipinas, pero pag yung sinasabi na talaga sobra na, grabe na, hindi rin ako natutuwa. Gusto ko rin magkaroon ng malinaw na kasagutan sa pamamagitan ng pag-iimbestigasyon, pag-iimbestiga. Di ba? Ayaw niyong gawin Alarma to. Di ba? O ngayon, dito sinasabi nila si School Bukol, hindi ako may sabi si School Bukol ay nagdi-deliver ng mali-malitang pera sa kanya. Ito po, painggan po natin, kaya tama talaga si Senator Dante Marcoleta na siya lang ang may lakas ng loob ngayon at ang 18 Marines na tsugpuin ang lahat ng kalokohan ng mga politikong ito. Nung pumutok yung flood control dahil na-fact check ng kalikasan, doon nagduda sila sir na ito palang hinatid natin na pera, galing pa ito sa kaban ng bayan. Pero ito, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion. Totoo ba yun? Kasi doon sa ano nyo, 805 billion, di ba? Sabi ni Atty. Baligon. So kahit daw 5 taon kayo na maghakot ng maleta, hindi daw mabubuo. Mahirapan daw mabuo yung 805 billion. Sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi naman po pinasubok ng NBI. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi, sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan, sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan, sir, hindi naman sa machine. Ito yung Pinky na yan, nililigaw nila taong bayan, naka-bundle na pala. Kung iisa-isay mo tag-1,000, napakahirap talaga. Halimbawa, kahit may count, ano ka pa, may count, anong tawag doon? Counting machine ba tawag doon sa pera? Yung nagbibilang sa pera, yung sa mga bangko. Kahit may ganun ka pa, mahihirapan ka talaga kung isa-isa tag-1,000. Pero kung halimbawa, bangko na naglabas, bundle-bundle na pera na, no? Talagang bundle-bundle na ang laman ng pera, hindi ka mahihirapan, Dok. At kinumpute po ng ChatGPT, subukan nyo. Sa mga nakakarinig, subukan nyo. I-ChatGPT nyo. Yung 805 billion na berak na ang kasya sa isang maleta ay 56 million o 50 million na lang. Gaano maaksayang oras pag ito ay pinasok ng mga ordinaryong tao at may pahinga ng 8 hours? Siyempre, papahinga ka. Kalma, magsisimula ka alas 7 ng, palagi natin, magsisimula ka alas 9 ng umaga, no? Pahinga ka ng mga alas 4 ng hapon, okay na yon, no? Magre-repa ka ng pera. Maglalagay ka sa maleta, tapos magdi-deliver ka.
ng 20 maleta, 50 na maleta. Possible ba? Possible! Walang 4 years na sinasabi ni Pinky. Ewan ko saan sa kote niyang kinuha yung 4 years na aabutin daw. Alam mo ilang araw na kaabutin? Kinumpute ng ChatGPT na kung sakali yung perang bundle, maliban na lang kung 1 minuto ka. Ha, halimbawa, eto, bundle ng pera to. Nilagay mo sa maleta. Isa. Palipasin mo 1 minuto, isang bundle ulit. 2. Palipasin mo 1 minuto, 3. Palipasin mo 1 minuto, 4. Ganun ka ba maglagay sa maleta, minuto? Hindi. Baka sa 1 minuto, makapaglagay ka ng 10 eh. Tama, mali. Sa isang maleta, ikaw, tatanungin kita, kahit grade 2, ilang malalagay mo bundle na pera sa isang maleta? Ilang, sa isang minuto, ilan? Sa tingin mo, isa? Ano yon? Baldado ka? Kahit yung baldado, isang bundle na pera, kahit ilagay, eto ba ito? Halimbawa ito, ilalagay ko tong pera sa bundle, o bilang ka, start, 1, 2, 3, go! May 1 minuto ba? Wala! Actually, sa 1 minuto, pag sunod-sunod, ito bundle, dalawa kamay mo, bundle, isara ang maleta. 1 minuto, may sa isang maleta. O, palagay mo ng 2 minutes sa isang maleta. Aabutin ka na ng mga 40 days o 1 buwan, wala pa. Ano pinagsasabi mo, Pinky? Baka akala niya 1,000 isa, bibilangin pa. Ano ka ba naman? Di ba? So, hindi kayo ang nagbibilang, yung EA. EA, sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Paul at Mark, di ba? Yes, sir. Wala din kaming balita po, sir. Wala. Wala din po. So, kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto. 1 million. Isang manok, di ba? Yes, sir. Pero nandun kayo, sir, nung kasal, nung 8 ni Saldico. Wala po ako noon, sir. Kasi matindi daw yung handaan, boss eh. Nung kasal King Crab ba doon? May King Crab? May King Crab. Ayun na. Nandun ako sir nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey Guzman nung time na yun. So talagang bunggang-bunga sir, may Ferrari pa nga eh. Saka Ferrari saka big bike. So big time talaga. So sa tingin niyo, sir, nakinabang din yun? Sa tingin niyo po, nakinabang din yun, yung tao na yun? Yung kinasal? Sigurado Yes yan, sir, yes. Sigurado. 100% yes, sir. 100%. Oo, kasi nag-viral yun, boss eh. Talagang matindi daw yung handaan, tapos mga bigatin yung mga bisita eh. Kaya yun. Yes sir, Control. kasama din ako doon nung kinasal si Paul Estrada. Nasaksihan ko talagang naka-ingrandi talaga. Kung sa trabaho niya siguro, sir, yung ingranding na hindi kakayanin. So, yun, tama din sinabi ni Tap. May may sasakyan pa nga eh. Mustang ba yun o ano? Ferrari. Oo, Ferrari. Ferrari. Regalo. Tapos mayroon pa siyang big bike na doon. Kaya nasaksihan ko talaga. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Zaldico. Nagpaalam ba sa inyo si Zaldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang serbisyo nyo o basta na lang kayo iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami, sir, si Busaldi nasa ibang bansa po. So, bali, ang nagpa-terminate na lang, sir, sa amin is yung head ng HR at saka yung mga officer namin, sir. Ito ba? Duterte ba itong mga to? Kumpleto ID, may serial number, may HR, may kung talagang empleyado sila ni Saldico, may sahod, may payslip to. Ito ba hindi mo iimbestigahan to? Ito ba tao ng Duterte to? Tao ni Saldi to kung saan chairman ng appropriation si Saldi, tao nyo si Saldi. Isisisi nyo naman sa Duterte. Diba? Mag-iisip kayo ng tama eh. Mag-iisip ka lang po ng tama. Di ho ba? Saka yung mga sinasabi nila, ito ba, papasingal, sisinungalingan mo? Invento lang yan. Mag-iimbento ba yung mga yan dyan na? Hoy, napakahirap mag-imbento, tandaan nyo. Napakahirap mag-imbento kahit mag-isa ka lang. Tatandaan nyo yan. Napakahirap. Bakit?
Ang mahirap nito, yung kilala ka na, lumabas ka na, tapos tatanungin ka ulit sa susunod. Dapat yung inimbento mo ngayon, tatandaan mo sa susunod para pag tinanong ka. Dahil recorded to eh. Ha? Consistent sila na sinasabi. Recorded to yung programa ng Vox Populi nila Banat Bay. Recorded to. Pwedeng gamitin ito ng mga otoridad. Pag ano yung sabihin mo dyan, gagamitin nila sa susunod kung tutugma. Di ba? Mahirap mag-imbento sa dami sabihin ko yan. Kung kwentong kanto, pwede ka mag-imbento ba na tumambay ka sa tricyclean, tumambay ka sa bilyaran, gusto mo magyabang doon. Magkwento ka doon ng kwentong barbero, pwede ka. Kwentong kung ano gusto mo. Uy, alam mo ba, yung ganun-ganun, pwede. Kasi bira ka naman tumambay doon eh. Di ba? Pero yung ganito, live TV, broadcast, ako, hirap magkursuari na ito, sabihin ko sa inyo. Hindi mahirap, mahirap talaga. Sila yung, ano sir, sila na yung parang nag-facilitate. So, ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes, sir. Tapos biglang nalaman nyo na lang through do sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes, sir. Anong binigay na rason? Ayun nga, sir, na ang nakalagay doon sa, ano namin, sir, is retrenchment, sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw Peter kayo kay Zaldi, kaya nyo nilalaglag na si Zaldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo dun? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Kaya tinanggap na rin po namin. Kaya po nakakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung kwan na, kalahati lang po yung binigay pala sa kwan namin, sir, sa benefits na binigay po sa amin. Pero naging sapat pa rin yun sa amin kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin. Kasi po, So hindi nabuo ni Zaldi ko? Opo. Ito si Zaldi ko, may Uy. pera pandemanda sa akin. Hindi man lang binayaran ng buo ito mga ito. Ikaw talaga, oh. So may utang pa pala po sa inyo si Mr. Saldico. Oo, may panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin, pero Tapos hindi mo sweldo. pambira ka, Zaldi ko. Pero eto boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities, nasabi nyo kanina, na merong nag-aatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials, o pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Oh, Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano ba ang format ninyo? Government official, ha? O pag inutusan lang kayo, dun lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po. Meron Ito, pong- bago tayo mag-ano dyan baka ang tanong nyo, kayo mga marine, hindi ba lang kayo naghihinala kung ano yung dinideliver nyo? Alam nila kung ano yung dinideliver nila. Alam nilang pera yon at alam nila kung saan galing yun. Nga lang, syempre, ang katapatan kasi, kaya nga kinuha ka bilang marine. Ang marine kasi, may katapatan sa sarili niya. Katulad ko, kahit ako ay IT lang, graduate akong IT, kumpara sa mga mataas na profesyon, may mga motto kami sa buhay, may mga paninindigan kami pag nag-aayos kami ng computer, nagpo-program kami, may mga pride kami. Ganon din, halimbawa pag pari ka, nasa ministro o pastor ka, may mga pride ka yung pinaglalaban. Ganon din ang doktor, 'di ba? Doktor, ikaw ba naman doktor ka, nanumpa ka, 'di ba? Nakita mo yung nasa kalsada, nangangailangan ng tulong mo, ikaw doktor, hindi ka bababa sa sakyan mo. Kung hindi emergency hindi ka bababa sa sakyan mo para asikasuhin yung pasyente. Pride mo yun eh. Bilang isang doktor na gamutin, nakita, alam ba, di ba, nagdadrive kayong doktor, nagdadrive. Nakita niya, may naghihingalo sa kalsada, na may kapasidad ka na alam mong doktor ka, na kaya, bababa ka sa sakyan eh. Kasi pride ng doktor yun eh. Di ba? Ganun din lahat na may mga profesyon, tama, mali. Di ba? Ang mga marine, may ano to sa sarili nila, pride kami, ito kami. Kaya kung ano yung nakita namin, loyal kami, kinuha kami, marine kami, katapatan namin to. Kung ano man nakikita namin, kung ano yung
hindi na para ibulgar. Eh ngayon, nalaman nila, yung pera palang hinahakot, sa kabambayan pala. Ngayon, lumalabas na sila. Di ba? Kahit sino po. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So, sa 42, umpisa niyan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating speaker. Speaker Romualdez. Pero pa pong iba? Na Yung regular, personalidad. doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Hmm. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular ba yan? to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. O, tignan mo. Sino dito nag-deliver sa Ilocos? Sa bahay ni BBM? Wala dito. Kung yan nag-iimbento, sabihin nila, ako po, mag-deliver ako kay BBM. Ibig sabihin, wala nag-deliver kay BBM. Sabihin, totoo. Yung salita nila, genuine yung salita nila. Pakikan nyo pa. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din gaano kadalas ang pag-deliver doon at Kailan ilang nagsimula? beses at kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Oo. Kasi po ang alam namin, yung sa kay speaker, siya na po Okay. partida ni... O, tignan mo. Tignan mo yung mga salitaan nila. Totoo talaga. Talagang ano makikita mo, alam mo, hindi mo masama maramdaman. Mahuhugisan mo kung totoo sinasabi nila. Di ba? Hindi, ito ayoko ipagpalagay itong totoo. Ang gusto ko mangyari, yung sinasabi nila lang, gusto ko palabasin dito, mayroong hawig sa katotohanan na hindi nasisinungaling. Ang gusto ko mangyari dito, ayoko paniwalaan na rekta na si BBM na didiliberan. Hindi pa ako maniniwala dyan. Ang sa akin lang, imbestigahan nyo sila. Tanungin nyo sila para mas himay-himay. Kung nasa sa inyo, choice nyo, yung tanong nyo, gusto nyo, pilipitin nyo yung tanong para malito sila. Para maano kung talaga nagsasabi sila ng katotohanan. Kasi ang tao nakagawa talaga ng katotohanan, nagawa talaga nila isang bagay na pagdi-deliver, kahit anong pilipit mo ng salita, yung pa rin, doon pa rin, babagsak ang tono. Yeah? Kaya nga mahalaga talaga ipatawag sa Blue Ribbon to . Ayaw, laking takot nung matandang Pinky na yon. Ha? Laking takot niya, binabakbakan sa sose, binabakbakan yung give up daw. 'Di ba? Wala siyang tigil kay Marcoleta. Yun ang narrative niya sa sarili niya. Ibuhayin yung salitang give up. O sige, let's say mali yung give up. Mali. O sige, nakapete mali. Binabakbakan mo si Senator Marcoleta diyan, hindi ka nakapokus sa Blue Ribbon. Chairman ka ng Blue Ribbon, yun ang iniimbestiga mo si Senator Marcoleta. Ikaw ang salot ng Pilipinas. ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa. Pero wala pa dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Yun, no? Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. Nako, meron sila. Sinong sila, sir? Yung AE ba? Yung sila Saldi ba? Sino? Kailangan maano yun, makuha yun. Pero alam ko may lalabas pa na Marines. Baka yun ang meron sila. Yari kayo kung meron to. Oy, wag niyo pagkakamala AI to Bakit? Malalaman sa gadget. Kung pinicturean to, malalaman ipo-forensic kung AI o hindi. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apo. Kay na tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Pag AI, tandaan nyo hindi kopyang-kopya yung mukha mo. Tama? Kahit anong taas ng upgrade ng AI mong gamit. Tama? Yung mukha mo talaga, masyadong gwapo, minsan masyadong pangit,
hindi mo medyo konti na hindi mo hawig, di ba? Gaya ng AI, maniwala kayo sa akin, mali kung enhance. Ano ba? In-enhance. Yung mukha mo, enhance lang. Pero kung ano ba, magkasama si Sandro, kasama yung mga maleta, yun ang mukha mo, hindi kaya ng ano yan, ng AI yan. Yan ang kahinaan ng AI ngayon. Yung kopyahin yung ano, yung ikaw mismo, mahirapan. Ano mo, ikaw siya, pero may diferensya na, merong 80% na nakuha sa'yo, di ba? Yan ang AI. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. Kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung Mayor Duma po. Sa 42. O wala, may picture yung mga AA po. Minsan Yun, mga AA. Hanapin, patawag yung AA. Hindi mo papatawag yan? picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami niisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Yan. Nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver. Okay. Pinutak ko na rin yan. Sa dami-dami ng deliveran nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo. Yan, Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo. Hindi ako may sabi nito, ha? Sila, hindi ako may sabi nito. At ako dito sa sasabihin nila, hindi pa ako maniniwala. Gusto ko imbestigahan nyo para lumabas ang katotohanan. Ganoon na naman tayo eh. Pero pakikinggan natin sila. Sa townhouse naman, marami po siyang... Para patas tayo. Hindi kasi pwede sabihin, naniniwala ka na dyan, muti ka lang mo, wala kang ebidensya. Tama. Hindi pwede ako maniniwala dyan na wala pa ebidensya. Diba? Yung kung official, dadaan sa official, yung official mo, hanapan ka ng ebidensya saan. Pero may hawak sila ebidensya, kaya nga maganda, nasa hearing sila eh. Doon isusuka lahat ng ebidensya, may litrato ka bang hawak dyan? Pakita nga. Titignan kung AI, kung may forensic, titignan. Ipa-review ang CCTV, pati niya sa building. Well, may ganun ba? Wala, dahil takot sila. Kami pong politiko dyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating doon sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Oo. Yung iba po, iba, May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siya bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa Sila may sabi niya na, hindi tayo sila may sabi niya, si De Lima daw may bitbit na something na foldable, takbo pa envelope. social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Pa ata siya congressman. No. Hindi pa. Sabi nila, paano magkakaano si De Lima na hindi pa naman congressman. Ayun, inaamin nila, hindi pa congressman si De Lima. Kasi gusto nilang palitawin, paano makakakuha si De Lima ng nasa kulungan daw. Nasa ganyan. Ito na nga, may date po sila binibigay, Hindi pa natin paniniwalaan to, kaya nga kailangan investigasyon eh. Anong nararamdaman? CCTV, logbook, o trabaho, kung kailan, madali i-trace yan eh. Yun niya 10 taon nakalipas, natitrace pa eh. Yung 50 years niya na nalipas natitrace pa eh. Ito pa kaya. Yung nga sa archaeologists 2,000 years ago na nakalipas, na-detect pa kung sino humawak nun eh. Na pamamagitan ng carbon dating test eh. Pamamagitan ng investigasyon. Yung bang nasa mga archaeologists, nagsabi sila, ay walang kredibilidad yan, huwag imbestigahan yan. Yung lahi ni Kristo, yung kung naglakbay ba si Kristo sa Israel, yung mga lugar, kinarbon dating test eh. Minicroscope yung ibang mga fragments na nakuha,
pinagtanong, inimbestigahan ng mahabang panahon niya lang kasi napaka-sensitive na ng mga fragments yan. Sa pamamagitan ng investigasyon, natandaan nyo nalaman nila kung ilang taon yon, kung kanino may-ari nun, ang galing Kasi nag-imbestiga sila. Eto ba, hindi mo imbestigahan to? Napakalapit sa panahon mo? Naman ninyo, siguro, Walang kredibilidad? Wow! naman napapanood yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliveran, pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sir, yung may... Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oo. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung, halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. Magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapagbili Yan. Pahinga nyo, ha? kay dito? Ako na sir, magano na. Kasi minsan ginawa niyang Itbulaga Ang Sakit nun, ginawa mong Itbulaga. Ganun, sir, nung ako yung dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata yun, sir, sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba, kasi sa baba may daan dun, sir, may elevator paakyat. So, pag dating nila, ginaid ko, tapos, bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sino itong boss? Si Saldi ko? Ba? Sino yung boss? Si Boss Saldi ko po. So, kasama si Saldi ko na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya, paakyat. Tapos yung Eto, baka sa butasan ng iba. Ganito sila magbutas akala ko ba 2 maleta deliver mo? Bakit sa affidavit nyo 5 maleta kay Soto? Sasabihin, conflict na. Hindi conflict yun. Kaya nga tatanungin mo sila kung paano nangyari yun Gets nyo? Bakit? Isang beses na ba sila pumunta doon? Tanungin nyo sila kung total na ba yung 5 maleta na yon. Yung ba ay unang delivery nyo, 2 maleta? Tanungin nyo sila. Huwag yung sabihin mo, mali ka na. Sa affidavit mo, 5 maleta. Ngayon, sabi mo, 2 lang. Hindi kayo patas Tanungin mo sila. Tanungin mo. malita, kasabay rin po. So, sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero, Okay. Building ni ito pong building ito talaga. Kay Senator. Opo, kasi nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas Baka tanggalin na nila yun. Tatanggalin na tatanggalin nila yun. Sabi, wala akong building na ganyan. Tatanggalin niya, mo. Magkakaisa yung mga otoridad. Kasi ang ginagawa niya Itbulaga Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng 2 maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yun? Ay, yun lang. Nagyari tayo dyan. So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw nang galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement tracer sa Shangri-La, sir.
Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung sa galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, hindi, I mean, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Medium. Hindi, paano mo nasabi yun na Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saltico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Mm. Nagpasama po si Paul Estrada, sir, na kung pwede ipakisamahan siya para i-discarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Zaldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. so hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saltico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa si... partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-sir. Ano ba sa iba na... Actually, sir, dalawa kami noon na punta doon sa sa baba ng Shangri-La sa level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Detalyado. Nakita niyo yan? Ito ba, hindi mo iimbestigahan to, Pinky? Detalyado sinasabi, oh. Pati lugar, oh. Hindi siya basta nag-deliver lang. Walang kredibilidad to sa inyo. May mga iba pa kami mga kasama ni sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na Isang lang beses yung lang. isang beses. So, after nyo matid, alis na kayo. Yes, sir. So, wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Zaldico yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, deliver na yata kung saan din ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako, sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Tamo? Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, pagmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tixay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. Tama. At saka yung bodyguard niya ay nandoon, kabats ko din. Dapat, kabatch pala, oh. Dapat talaga imbestigahan to. Sasabihin nyo, scripted to sa pagkatanong. Di kayo magtanong. Sige, sa lahat ng magsasabi scripted ng tanungan dito, kayo magtanong. Sige, libre, oh. Libre, napapatawag itong mga 18 Marines, eh. Lahat na magsasabi, official man ng gobyerno o hindi, kayo magtanong kung scripted. Tanong yun sa kanya yung gusto nyo itanong. Yung gusto nyo itanong, ha? Okay. Okay. At saka, isa pa, sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin
Dalawa po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey de Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Mylene Arco, si Top Taberdo na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba Hindi ko siya sabi totoo lahat ang sinasabi nila. Hindi ko siya sabi na, oy, totoo yan. Paniwalaan nyo, hulihin nyo si ganito. Hindi. Hindi ako, sa kalagayang ngayon na to, ang stand ko po ay investigasyon. Hindi ko pwede sabihin to na, totoo yan. O, tignan nyo, totoo. Ang sa akin lang, yung consistent lang nila na magsalita at talaga yung tono nila ay talagang maniniwala ka. Pero hindi, ibig sabihin, totoo na yung sinasabi nila. Alam paano malaman? Kaya nga sabi, mas maganda, investigasyon eh. Oo, tao rin yan mga yan, na kailangan ng investigasyon. yung sa media, ito si Joey de Guzman, tama ba? Is po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna pagkitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Tignan nyo, lahat talaga honest sila. Kahit sa alam nila pag nasa affidavit o wala. Alam nila. Di ba? Kaya nga pag tanong mo to, hindi makakasagot ng ng straight eh. Hindi buhol-buhol eh. Okay. Sabi ng iba, ayaw magpatanong kasi buhol-buhol yung sagot. Muna lamang kagad buhol-buhol yung sagot, hindi pa tiyatanong. Inusgahan kagad nila to mga to, hindi pa tiyatanong. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey de Guzman. Joey de Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Grabe. Yung pangalawa po, 6 na malita yun, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga At po, sir, dinimandang naiinis kami, lahat. sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo, eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si sir may gustong sabihin. Okay, maraming salamat po sa inyo. Kayo po humatol. Ngayon, hindi natin pwedeng hatulan ang bawat isa para hindi tayo maging bias. Kailangan matinding investigasyon to. Hanggang ngayon, hindi simulan investigasyon. Nakapagtataka kung bakit. Doon kami nahuhulog sa... Ayaw namin tanggapin yung sinasabi nila sa ngayon. Pero nahuhulog kami dahil sa ayaw yung investigasyon na parang may katotohanan. Kaya kailangan investigasyon eh. Para talaga malaman, magkaalaman kung totoo hindi. Kasi namiminuro sa ating bansa ang mga nababanggit nila. So, kailangan ng investigasyon to. Alarma to, Pinky. Ano, ayaw mo pa rin? Hanggang ngayon, Pinky, ang mabanggitin mo pa rin yung give up ni Senator Marcoleta, pati yung sose niya, yung pa rin mabanggitin mo. Ha? Nagpapakahalata ka na. Di ba? Hindi ka nag-iimbestiga. Okay, maraming salamat. Isang magandang talakayan, isang matalinong pag-uusap, isang masustansyang kwentuhan dito sa ating Maraming salamat po sa inyo. Paalam sa inyong lahat.